ng grabe. Grabe yung iyak ko guys pag makita ko na wala na talaga. Almost 100 people plus yung nag-chat sa akin guys. Almost 100 people plus. Daming nag-chat na ano nangyari. Which is napakasakit guys. Kasi di ko masagot. Parang di talaga di ko maisip na wala na talaga. After nun guys, nung nalaman ko na nawala na talaga siya. Wala na talaga siya. Nung lalo na yung dumating siya sa Davao guys, marami nag-chat. Pupunta ka ba? Nandito na yung best friend mo sa Davao. Halika dito. May nagsabi pa nga na bibigyan nila ako ng pamasahe para lang makapunta doon. All the same ang sinagot ko guys, ayaw ko, di ko kaya. Yan sinabi ko sa lahat guys. Di ko kaya. Di ko talaga kaya po kasi masakit na makita siya na ganun. Yun guys, sakit masyado na nandun. So why nakaadto kog Talacogon? Gichat ko ni coach na mga to sila. Nagdadua pa gani kog desisyon na to kay sakit kayo na mo adto jud siya. Ang akong adtuan ra ayan na jud ko na sakita ni ay ang sakit nito na magpunta ka lang doon tapos patay pa talaga yung pupuntahan mo. Sakit masyado. Pero sabi ko, tara coach. Habang bumabiyahe kami Davao to Agusan, nafe-feel ko talaga. Lalo na pag sumasabi sila na nasa Bunawan na, nasa Bayugan na, lalo na yung papasok na ng Talacogon. Unti-unti na talaga naga-drop yung mga teary eyes ko. Naga-drop na. In that time, pinapasok kami ni tita. Thank you so much Claire. Pinapasok kami ni tita doon sa taas. Doon sa taas pinapasok kami. Naga-wait lang talaga ako. Habang nandun ako, masakit talaga. Masakit lalo na yung may mga worship song ako narinig. Tumutula na yung mata ko. Hindi ko pa nakita si Rene nun. So that when ang tinatakutan kong pumasok doon na room na yun guys, si tita, mama niya. Kasi when tita enters the room guys, kung nakita nyo yung video na nandun kami sa loob, grabe yung video guys. Grabe yung na-feel ko nun. Kung alam niyo lang guys, di pa tumingin si tita sa akin. Nandun pa siya kang coach. Hinag niya si coach. May nakahag siya. Pagtingin niya sa akin guys, nag-bless pa sana ako. Pag-bless ko, tumingin siya sa akin. Ang una niyang sinabi, Diyos ko Lord. Ana pa sa ko guys na, Diyos ko Lord, wala gituman ni Bobet ang mga promise niya sa tuwa. Yun guys. Wala gituman ni Bobet ang mga promise na to saya. Yun yung sinabi guys. Please lang jud ko mag-post mo about ani. Please lang be mindful lang. Wag be respectful sa family. Wag kayo masyadong makipasok sa privacy ng family. Kasi masakit pa sa kanila guys. Please lang, understand the situation guys. Nung dumating, grabe, kung nakita nyo yung video guys, yun. Nag-hug kami guys. Di kami tumagal ni tita nun kasi dumating yung mga jersey na need permahan. Then yun yung mga jersey na binibenta niya. Lahat naka Pilipinas, Davraa, yung blue and red, then yung Davraan niya ng mga jersey binibenta niya para may pang dagdag. Understandable naman guys, understandable talaga. May pagdagdag.
Kasi marami din namang gusto. Maraming gusto bumili ng jersey. Pero bawal yung official wear ni Rene. Kasi napaka-importante doon para sa pamilya niya. Importante masyado. Yung binibentan lang yung bagong gawa. Yun guys. So, after nun, may mas. Yung mimisahan. Bakante na daw yung sa baba. Punta daw kami doon para doon kami mag-upo. Timing. Doon kami umupo. Then, habang nag-start ang mass. Then, sa kalagitnaan ng misa guys, before mga lawat, dumating sila tita and tito. Nag-attend ng mass. Kala ko wala. Kasi busy nga. Dumating sila. Nag-attend. Nandoon. Habang may mga song talaga nakakaiyak guys. Nakakaiyak talaga. Then nung makita nyo guys, nung holy water na, yung nag-blessing na. Sila lang dalawa. Una si Tito, nag-blessing. Bang. Next si Tita. Thank you Anthony. Thank you Anthony. Then next si Tita. Umiyak. Doon ako umiyak ng